Itinuring ng marami, pinakamasamang ulam sa baon ay tatlong kulay na gisantes. Kamakailan ay biglang sumikat, may tindahan ng almusal sa New Taipei. Inilagay ang tatlong kulay na gisantes sa milk tea. Isang baso ay 20 piso. Paglabas, agad na pinag-usapan, benta ay tumaas ng malaki. Paborito ito ng mga bata, palaging inuubos ang mixed frozen gulay, ilagay sa baso at lagyan ng krema at saa. Hindi mo kailangang inumin ang inuming ito, pero ipainom muna sa kaibigan. Milk tea na may tatlong kulay na gulay, hindi ito matanggap ng mismong reporter. Naghahanap kami ng matapang na susubok. Ayaw kong subukan, bakit? Dahil kakaiba para sa akin. Gusto mo bang bilhin para sa kaibigan, kung pang-asar pwede? Ayoko, ikaw na lang uminom. Sa wakas may pumayag sumubok, tatlong kulay na gisantes at milk tea lang, hindi talaga bagay, pang trip lang pang-asar talaga. Bibili ka ba para sa sarili mo? Hindi. Magkahiwalay dapat. Bibili ka ba? Hindi, kakaiba pwedeng ipang trip. May tindahan sa New Taipei na naglabas ng kakaibang inumin, ayon sa may-ari, galing sa larawan ng AI. $20 lang bawat baso, halos isang linggo nang binebenta. Dati 5 hanggang 10 baso lang ang nabebenta kada araw. Dahil sa usapan, umabot na sa 70 baso kada araw. Para sa kanila sobrang kakaiba, parang may dalang insenso sa simbahan. Hindi illegal pero sobra, natikman ko pero hindi okay. Ibebenta mo pa rin, ibebenta ko pa rin, gusto ko ipainom sa kaibigan. Sumisikat ang inumin, ginawa na itong regular na produkto. Posibleng gumawa pa ng pitan milk tea o cilantro milk tea, dati na ring may kakaiba. Tulad ng kilala sa Timog, tostang may itlog at strawberry. May brand mula Korea, nilagyan ng karne at floss. May tindahan sa Kaohsiung, isang buong suman sa egg roll. Ngayon, bida na sa inumin, kahit anuman ang benta, naging usap-usapan na. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.